March 3 ng ano ba ta? Monday, March 3, Monday 2025. 15:54, alas 3:54 dito sa Bunga, Tansa, Bunga, Cavite. pang 4 days na natin bukas ulit. So, biglang umulan. Medyo ngungo ako ngayon kasi nadali tayo ng sipon eh. So, nagkalagnat yung nanay ko. At pagaling na ata. Ewan ko kung pagaling na yun. Eto, nahawa rin ako. Nakakuha rin natin. Okay naman ngayon. Kahapon para ako nilalagnat eh. So, inunuman natin ng malupit. Medyo nawala-wala. Gawa tayo ng video kung ano-ano lang kasi walang magawa dito eh. So, kung ano-ano lang yung mga i-share natin sa inyo. So, wala muna tayo dun sa gospel. Pahinga muna. Medyo mainit. Talagang mainit. Talagang hindi ko alam kung ano na yung nangyayari doon sa labas. So, dito sa pinapwestohan ko, napakarami nila. Mga nakaabang, hindi mo alam kung mga nagbabantay o mga nag-aabang sa akin. So ever since napakatagal ng panahon na ginagawa sa akin ng mga gagawin. Ang topic natin ngayon is about sa mga grupo. So, mga grupo. Ano ang epekto nito sa mga ang epekto? Ano bang maitutulong nito? Ano bang maiambag nito ng mga to? So, share ko lang sa inyo. Medyo dito kasi talagang gang stalking. Ewan ko kung sino-sino yung mga gagong yan. Tagal na nilang halos 10 taon ang mahigit. Hindi lang 10 taon, kundi matagal na akong itong nakamanman sa akin kasi lumabas yung AI 2012. So tinatansya ko yung nababalitaan ko sa Facebook, doon sa Twitter. Tinatansya ko kung yung mga nababasa ko sa Twitter doon sa na-experience ko dito. So, ever since noong 2005 pa, 2021, tagal na. 2021, hindi naman ganito kalala na ganitong talagang meron kahit saan ka magpunta sa bukid, meron talagang mga nakaabang sa iyo. So 2006, 2008 doon sa kampo, 2007 ba? Doon sa kampo, sa Bonifacio. Na pinag-uusapan tayo doon. Ewan ko, nagtataka, gugulat din ako. Kahit sa labas ng Camp Bonifacio. Doon sa striker kasi ako dati. Nag-apply ako ng sundalo. NMDC. Diyan sa NMDC, Naval Maritime Department Center yata. Yun ba yun? Hindi ko na matandaan eh. So, mga tropa natin doon, mga nagtatrabaho doon, mga Intel, mga striker, madami. So, napasok nga yung tatay ko sa dating daan. Na halos lahat sila para bang napapag-initan.
So parang nasama rin ako. Parang nadawit din ako na hindi ko alam kung ano ba talagang ano yan. So hanggang sa labas, so nung nagtrabaho tayo sa LRA, pinagtulong-tulungan tayo doon. At ito nga rin yung hindi ko alam kung ito yung tinatawag nilang ano, may tinatawag tong mga baliw na iglesyang to, ah, yung dakilang layunin. Baka kasi ito yung tinatawag nilang dakilang layunin na kumbaga parang puwersahan nilang minamaniobra yung mga tao. Hindi ko alam ha, hindi ko sure kung ito yung sinasabi nila. Kasi ever since talagang pinag-aralan ko sila, talagang positive na napakarami nilang alam sa mga nangyayaring to. So, hindi lang yun. At tagal na. Hindi ko pinapansin kasi yan noon. Bigla na lang, meron palang nagpapabantay sa atin. Kumbaga, pinamomonitor tayo. Tapos, pinatatarantado tayo. Wala naman akong alam yung time na yun na naka-under surveillance ako. So, hindi naman tayo kriminal na tao. Wala naman tayong pinasok na mga tawag nito, na mga gun for hire o mga gun smuggling o ano, putang inang yan. So wala naman tayong pinasok na mga ganun. Pusher ba? Putang ina. Wala tayong pinasok na ganun mga genre. Hindi ko alam kung bakit, ano ang motibo ng mga gago. Hanggang sa napasok tayo dito nung umalis na ako ng bahay dito sa airpot ko, 2012. Nagpunta na ako ng 2012 ba? 2013. Parang 2013 na tayo. Kasi 2013, pumasok na tayo ng stuntman. So, pasok tayo ng stuntman, doon na, nag-boom. Parang pumutok na ang bigla. 2013, doon nagsimula ng lahat. Doon sumikat na ako doon sa mga shooting doon, nakikilala tayo. Nagugulat naman ako. Ba't ano ba yun? Parang may something na hindi natin alam. Dami namang ano dyan. Dami namang sikat dyan, ba't ako? Di ba? So, hanggang sa 2000, hanggang ngayon, 2025. So, ilang taon na yon? So, almost a decade na. 12 years. So, 12 years na yon, ganito ko tinatyaga ng mga putangin ng mga gang stalking na to. So, dito na pumapasok yung sinasabi ko sa inyo, mga grupo. O, kunyari, grupo ng Tau Gamma sa mga fraternity. Grupo ng Tau Gamma, grupo ng Acro, grupo ng Psychedelic, grupo ng kung ano-ano, Neophyte, o ano. Madaming grupo. Bakit? Grupo ng ABS-CBN, grupo ng mga kumpanya, o kunyari, grupo ng mga GMA, grupo ng mga bawat network. So, madaming grupo sa buong mundo. Dito sa Pilipinas. So, halimbawa na lang, bakit ka pumasok sa grupo ng mga fraternity? Bakit ka pumasok to? Kasi gusto mo ng brotherhood. Gusto mo ng safe ka. Gusto mo may matatakbuhan ka.
Gusto mo may masasandalan ka. Totoo hindi? Totoo ba? O hindi? So, grupo ng mga relihiyon nandun din. Grupo ng mga religion. So, may tanong ako sa inyo na ano ba ang pinakamalakas? Bakit ginawa mga grupo? Ang grupo ay nagsisilbing mga impluensya. Baga napunta ka sa grupo ng mga tao. Kilalang kilala mga tao gama o akro. So, ma-impluensya yung grupong yun. Matutulungan ako nun. Anytime na magka-inkaso, matutulungan ako nun. Di ba? Ganon ang kaisipan. O dito, bakit ka pumasok na iglesia? Ganon din ah. Ganon din kung bakit ka pumasok ng iglesia. Kasi matutulungan ako nito, kailangan magtrabaho. O may mangyari man, kailangan may masasandalan ako, may matatakbuhan ako. Ganon lang kaisipan. Bakit may grupo? Totoo hindi? So, ako lang mag-isa. Ako lang one man standing dito. Pero gaano kadami yung mga gang stalking na mga pinapunta sa akin. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung topic natin. Ano ba ang impluwensya ng grupo? Ano ang meron sa grupo? Ano ang magagawa ng grupo? Ano ang mga advantages ng mga grupo to? So, totoo? So, dahil sa mga grupong to, may nabuong mga gang stalking na to. Oh. Ang gang stalking na to ay isang grupo, di ba? O saan ang galing tong mga gang stalking na to? Nandun sa mga sa pinatatakbo ng mga demokratiko. Hindi ko alam kung mga demokratiko nagpapatakbo sa mga gagong yan. So, ito yung sinasabi ko. Anong advantages, disadvantages sa mga grupo nito? Kung may isang masamang grupong sumibol, paanong gagawin natin ngayon? Ito bang mga ginagawa ng mga demonyong to? Nasa tama ba ang ginagawa ng mga gagong to? Kayo tatanungin. Hindi, tinatanong ko lang. Kasi alam mo, dami nilang ikot dito. Marami silang palabas na gustong gawin. Gusto nila akong baliwin kasi na daw papatayin ako. Ang galing nilang gumawa ng kwento. Magaling silang gumawa ng drama. Na kung tutuusin, ever since 2005, 2007, may mga tao nang nagmo-monitor sa wala naman akong kaalaman. Putang ina, musmus pa ako. Hindi naman musmus. Nasa 20s na ako eh. So isip bata pa rin tayo syempre. Hilig lang natin yung mga kasiyahan noon. Ano na yung masaya noon? Oh, punta ako dyan. Oh, punta ako doon. Ganun ang isip namin noon eh. Hindi yung ganito na napunta tayo sa bagay na mahirap urungan, mahirap. Kumbaga, isa tong hindi mo pwedeng bitawan kung gaano to kahalaga sa buong mundo. Kung gaano to kahalaga sa bansa. So, ang dami nagsibulang grupo, hindi mo alam kung ano yung mabuting grupo sa mga gagawin to. Ano ang pinakamatibay na grupo sa buong mundo? Kundi grupo ng mga Diyos. Sila mabuti kasi sila ay gumagawa ng katuwiran, katinuan, at pagtutuwid sa matuwid na daan.
o matuwid. Ako lang mag-isa, one man standing dito. Napakarami kong sinasagasaan. Ano nangyari ngayon? Ano nangyari? Gumawa ako ng impluwensya ko para kumuha ng bagong grupo. Hindi ito akin. Kundi sino ang kumuha sa kanila, kundi ang Espiritu ng Diyos ang kumuha sa kanila. Dahil iyon ay totoo. Akuha nyo. Kasi paano mo mahutuyan kung wala naman tayong pera? Unang-una sa lahat, meron yung natatawa nga ako eh. Nagtuturo daw ako. Wala ka naman pera. Kung yung nakikipaglaban daw ako, wala naman daw akong pera. Ibig sabihin, itong kaisipan ng mga taong to, kundi namulat dun sa may mga perang sugo. Ay, hindi ko naman sinabing ako'y sugo, hindi ko naman sinabing. Kumbaga, namulat sila dun sa may mga perang ministro, pastor o sugo. Dun sila namulat. Kunyari, o si El Shaddai, o si Manalo, o sabihin na natin bilyon-bilyon ang pera nila. Doon ako. Siyempre, yan ang sugo. Diba? May pera eh. Napakadaling huliin ng mga tao. Kung paano nila paano mo malaman yung mga motibo at mga iniisip nila. Wala naman pera yan eh. Nagtuturo daw ako. Bakit daw ako nagtuturo? Bakit daw ako nagtatayo ng grupo? Wala ka naman daw pera. Alam mo, hindi yun joke. Kahit kayo magsasabi din ng ganun. Totoo hindi. Kahit kayo mapapasabi ng ganun. Wala na nga naman pera yan eh. Totoo nga, putang ina. Nung una, ang layo na lang pupuntahan ko, makakuha lang ako ng sigarilyo. Makapanigarilyo lang ako kahit 4 na yosi, 5 piraso. Magbabike ako, buti may bike na ako nun. Babike ako, puta, layo. Buti nga mo, may bike na ako nun. Kaya nga inuna ko itong pinabili sa nanay ko. Bili mo nga akong bike. Ayun, bili naman ng bike kahit second hand. Kwento-kwento lang to ha. Kasi nakakilala nilang magbibigay sa kanila ng katotohanan. Yung totoo nga daw. Yung may mga perang ministro. May mga perang pastor, yung mayayaman na pastor, mayayaman na mga ministro, mga ngaral. Iyon ang tinitignan nila na kumbaga, ito ang qualified para magbigay sa amin ng tunay na aral. Wala naman akong against doon. Bahala kayo sa buhay niyo. Wala naman akong against doon. Kumbaga, sa akin, kinukuha ko lang kung sino yung nasa akin. Sabi ko, tol, tropa, alam nyo, ako lang mag-isa dito. Pero kahit pa paano, naitataguyod ko yung sarili ko. Hindi naman nakakataguyod, nakakagastos ako ng sarili ko. So, gaano kahalaga ang mga grupo, pagtatayo ng grupo, ng impluwensya. Nung una, kubo nga lang daw ang mga iglesia ni Batman. Nasa kubo lang. O ngayon, lumaki ang impluwensya ng tropang Batman. Ano na ang ginawa nila? Nagpalawig sila ng kapangyarihan nila at nagpatupad ng layunin nila.
At umabuso na sila. Marami silang inaabusong tao. At isa na rin ako doon. So, ganitong grupo ba ang gusto nyo ipatayo dito sa Pilipinas? Sa tutusin lang, kung tutusin, sabi nga ng Diyos, sa isang iglap, baka mawasak ang lahat. Mawawasak ang lahat. Sabi ng Diyos yun, di naman ako. Sa isang iglap, baka magigba kayong lahat. Alam nyo, totoo yun, sinasabi. Kung si Elon at si Trump ay tumutok sa sinasabi ko, ginawa ng advertisement, ginawa na nilang pinaka main priority ang pagtatayo ng grupo na to, doon sa Amerika. Ano kaya mangyayari sa mga relihiyon na to? Sa tingin nyo? Ano kaya mangyayari sa kanila sa tingin nyo? Dito pa nga lang, bla 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 lang tayo dito, nagkukwento-kwento lang tayo dito ng tungkol sa mga aral. Ano na ang naririnig nyo sa labas? Ano na yung mga naririnig nyo sa labas? So dito pumapasok, sinasabi ko sa inyo na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Na kahit anong grupo ang itayo mo dyan, wala kayong magagawa. Dahil Diyos, sa buong mundo, Diyos ang sinusunod ng mga tao. Ipakilala ko yan sa Muslim. Pag nakilala ng mga Muslim, ang ibig sabihin ng Muslim is to follow the truth. Tignan natin kung they follow the truth. So ano ang pinaka-maimpluwensyang bagay o grupo sa buong mundo? Ibang klase ito, sasabihin ko sa inyo. Doon sa bahay, kaya inuulit ko sa inyo, pinagmumukha nila akong si Raulo dito. Dito sa Cavite. Pinagmumukha nila akong retarded dito. Kasi anong gagawin ko? Nandun ako sa bahay. Doon sa camera, sa video na sinasabi ko na kailangan nyong ilabas para maipakita ko sa publiko, doon ako dinadali, doon ako dinidiscard yan ng mga gagong to para magawa nila ako ng gulo at balibalik na rin nila. So ang ginagawa ko doon, minsan di ko kayang pigilin sarili ko. Talagang mapapaaway talaga ako doon. Agagaling ko nga lang sa barangay eh. Agagaling ko lang sa barangay, di ba? Gumagawa na naman ng kalokohan yung gagong Michael Neto. Nakala nila hindi ko alam yung ginagawa nila. Dahil nga dito sa video kung saan nila ako nakikita. So anong gagawin ko? Kasi hina-high blood ako doon. So eto ang ginawa ko. Punta ako dito na alam ng mga tao kung bakit ang mga nangyayari dito. At ang ginagawa ng mga siraulong mga gang stalker na to ay pagmukain akong si Raulo dito. Pagmukain nila akong retarded dito. Dahil dito sa video kung saan nila ako dinidiskartehan ng mga putang ina. Andito na yung mga grupo ng ABS, grupo ng GMA, grupo ng mainstream media. Hindi ko alam kung totoo na binibili na ni Elon ng CNN sa ibang bansa. Hindi ko alam kung totoo yun. Kasi ang ginagamit ng kaaway ay gamitin ng mga mainstream media na to. Tulad ng mga ABS, GMA. Yan ang ginagamit nila. Unang kumakalap ng mga pondo ng gobyerno ay ang mga mainstream media.
Doon sa Amerika, napabalita kung ilang bilyon ang nakuha ng mga mainstream media doon. NMSBC, halos lahat ng mainstream media sa ibang bansa. So napakalaki ng ginagampanan ng mga media to dito para baligtarin nila yung mga nangyayari. Palabas sila ng fake news, magpalabas sila ng mga hindi totoong balita. Magpalabas sila ng mga magpalabas sila ng mga kung ano yung gusto nilang ipaalam sa tao. Pag nalaman naman ng tao, sunod naman ng tao. Kasi nga, totoo nga daw. Kasi sinabi ni Jessica Soho, sinabi ni Corina Sanchez eh. Sinabi ni Mel Tiangco eh. Totoo yun. O, di ba? Ganon kahalaga ang mainstream media sa kanila. Marami, sabi ko sa inyo na napakarami na hindi nyo alam. Pero anong grupo ang gumiba ng lahat? Kundi ang grupo ng mga Diyos ang gumiba ng lahat. Sila ang gagawa ng lahat ng mga ito na kung paano nila patutumbayan at gigibayan ng mga gagawin ito. Kaya sa mga followers ng The Rock of Jesus Christ, sa lahat ng mga tropa, gawin nyo yung magagawa nyo na kung ano yung kaya nyong gawin. Hindi ko alam, hindi ko kayang matansya kung kailan o basta kayo rin mismo ang makakapagsabi kung malapit na ang araw na yun na sinasabi sa Bible. Kung kailan ang araw na yun, anong araw yun, ano ba? Kailan ang mga huling araw na yun? Totoo, hindi. Kumbaga sa atin dito, magaling silang gumawa ng palabas. Napakagaling. Malupit. Kaya sa akin, kunin nyo lahat ng mga ebidensyang pwede nating magamit. Sana. Dito. Para dito. Okay? At doon yung nakikita kung gaano kahalaga, ano ang advantages ng mga grupo, anong impluensya ang maibibigay nito, ano ba ang meron sa mga grupo. Nakuha nyo? Okay. Sa susunod na ulit, napakwento-kwento lang, walang magawa eh. So, next time, medyo gagawa natin ng alam nyo, yung ginawa kong trip ko lang yun. Yung ginawa kong gospel ng video tungkol sa anak ng demonyo at anak ng Diyos. So ano kaya kung gagawin nating disente? Talagang disente. Magne-necktie tayo, putang ina. Hanap tayo necktie. Hanap tayo barong. Gawin natin disente para maniwala. Tapos mag-imbita tayo ng mga sikat. Ganun naman talaga, di ba? Hindi ko na kailangan yun. Sikat naman ako eh. So, ganun. Tapos, dun tayo sa may magbablog tayo, yung kumpleto. Merong mga edit-edit na, yung mga nakakatawa. Alam nyo, hindi ko lang inaayos to. Tamad kasi ako eh. Hindi ko lang inaayos itong mga video ko na to tungkol sa mga gospel. Gusto ko on the act, on live na nagsasalita ako dito. Mas masarap pakinggan kung nakadisente tayong tao. Makikita ka sa TV katulad ng mga gagong yun. Naka-necktie. Gusto ko nga boxer lang eh. Kapagawa nga akong boxer tapos necktie na lang. Necktie lang naman ang kulang kasi nagkakalamangan sa necktie. Di bili lang tayo necktie tapos boxer tayo. Maiba tayo ng aura.
Ibang aura, di ba? So, next time na lang ulit. Sana na magawan nyo ng paraan lahat ng sinasabi ko na gawin yung lahat na makuha lahat ng mga ebidensya na kailangan ko. Maipakita natin sa publiko yung mga ginagawa ng mga siraulong to. Okay? Susunod na ulit.